dapat lahat ng aspeto, ang tao, mayroon tayong 4 na aspeto na dapat matugunan. Una, ay ang ating spiritual. Napaka-importante niyan. Amen. So yun yung ginagawa natin. Bakit nandito tayo every Sunday? Amen. Pangalawa, yung ating emotions, emotional. Kasi if you're not feeling good, ano mangyayari, especially pag mayroong mga grudges, di ka rin maging maligaya. Alam nyo, pag mayroon kayo daladalang sama ng loob ngayong umaga, mabilis kang magkasakit. Amen. Pero pag wala ka sama ng loob, mabilis gumaling. Okay? Pangatlo, yung physical. Kaya gaano ka lang kasi spiritual, gaano ka stable ang emotions mo, if you are physically ill or sick, it will affect, okay, your outlook in life. Mayroon naman, malakas ang spiritual, stable ang kanyang emotions, healthy, bankrupt naman ang finances. Okay, so, mabilis din magkasakit yun. Okay, kasi malagi siyang mag-isip, di siya makatulog. So, dapat yung 4 aspects, matugunan natin. Amen. So, gusto ko ipaliwanag sa inyo na dito sa church na ito, hanggat maaari matugunan lahat. The best kayo sa trabaho, the best sa pag-handle ng finances, spiritually strong, emotionally stable. Maliwanag tayo? Amen. Okay, puntahan na natin ito. Part 2 na po tayo. Pero mag-review ako ng konti mamaya. So, the blueprint for financial breakthrough. Okay, I believe, will the Lord i-bless ang mga pinili niya. Amen. Okay, will the Lord yun. Huwag kayong mag-isip na mahirap na ako habang buhay. Hindi, will the Lord i-bless tayo. Tanong lang, ready ka bang mag-handle ng blessings? Okay? Now, Deuteronomy 28 verse 1 and 2, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands, I give you today, the Lord your God will set you high above all nations on earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. So the secret of blessings, the secret how to secure the blessings of God in our lives is number 1, obedience. Amen. Dapat masunurin ka sa Diyos. Amen. Okay? Kailangan huwag ka talaga sumuway sa Panginoon. Kaya pala ginawa tayong nanay at tatay para ano? Para magkaroon tayo ng idea. Yung mga anak natin, wala silang alam. Iniluwal ninyo sila, pinalabas sa mundo, walang alam, pero kita mo nagmamarunong. Amen? Sabi mo, baby, no, don't go there. I will die there. Okay, so, nagmamarunong. Kaya pala tayo ginawang nanay at tatay para maintindihan natin. Pagkasabi mo sa katabi mo, parang ikaw, nagmamarunong din. Okay? Parang ako, nagmamarunong. Kaya nangyayari, nagkanta windang-windang yung buhay natin. Now, praise God, intro pa lang, alam na natin. Paano ma-bless? Fully obey God. Amen. Okay, kung merong aspeto sa buhay mo, hindi mo sinusunod ng Diyos, this is the right time to obey the Lord. Now, what it looks like, review lang to ha. Okay, pag masunurin ka sa Diyos, yan, magpapayong ka. Bakit? Uulan ka ng pagpapala. Amen. Okay, so, yan po ang mangyayari. Anong masarap? Umuulan ng pagpapala sa iyo o ambon-ambon lang? Umuulan. Mas maganda pag ulan, di ba? Amen. Okay, so, that's the point. Kaya importante, sumunod sa Diyos. Ito ang ginawa niya ngayong umaga. This is the Sabbath day or rest day or day of worship. You are here. So you are obeying God. Pagkasabi sa katabi mo, 1 point ka na. 1 point. Okay, 1 point ka na. Yung iba, wala rito. So, hindi ko alam. Yung iba, nasa Sapungan ngayon. Yung iba, nasa Galaan. Hindi ko alam. Pero dapat, nandito ka sa 1 point na. Okay, now, flow discussion. Ayan po yan. Okay? So, we should know the truth. Practical tips of handling God's resources. So, puro practical at physical yung ating diniscuss. This, today, we will serve God with honor. So, spiritual instructions na tayo. Okay? So, daanan lang natin. So, we should know the truth. God is the owner of all things. Lahat ng pag-aari natin, lahat ng meron tayo, pati buhay natin, galing sa Diyos. Amen. Klaro po yan. Okay? The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Lahat yan. Amen. Ano pa? Baka sabihin mo, may gold ako, may silver ako. Sinabi na rin ni Lord. The silver is mine, and the gold is mine, declares the Lord Almighty. Amen. Kahit yung nasa pawn shop, nasa sanlaan, kay Lord yun. Amen. Okay, lahat. What else? Pangalawang truth, dapat maintindihan natin, we are just stewards of all things He entrusted us. Anong meron ka sa kamay mo ngayon, hindi iyo yan. Pinagkatiwala sa ng Lord. Even your children. Yung anak natin, ano lang tayo niyan? Yaya lang. Tsaka yayo.
Diyos may-ari niyan. Okay? And what else? Every decision we make with regards to His possession must glorify God. Huwag mong gastusin at huwag mong spend ang resources ng Diyos without His approval. Amen. Klaro po ba? Amen. Okay? Pag meron kang gustong bilhin, tanungin mo muna si Lord. That's it. Pag ginawa ko ba ito, mag-glorify ba si Lord? Kung hindi, you must spend according to your conviction. Pangatlo, pangapat, God has the right to test you before He can promote you or before He can entrust His riches to you. Ite-test ka muna ng Lord. Okay? Look at me. Marami nagtatanong, Pastor, kailan ako asenso? Dapat ibalik ko rin ang tanong sa iyo. Ready ka na bang umasenso? Kasi yung mga taong hindi pa umasenso, nakalapat yung paa sa lupa. Pag umasenso, naging manananggal eh. Maangat. Nandiyan ba kayo? Kaya wag mong tanungin, kailan kaya ako na Lord pagpapalain na pasensuhin? Ang tanong ko lang sa iyo, ito sagutin mo. Ready ka na bang umasenso? Gusto niyo ng trial? Gusto niyo ngayon? If God will give you 1 million today, what will you do? Kung nakita ko sa mga mukha nyo, bumilog yung mata nyo. Kasi hindi nyo alam. Ako, pag binigyan ako ng 1 million, alam ko nang gagawin ko ngayon. Kasi pinaghahandaan ko yan. Pagkasabi sa katabi mo. Okay? When God give you 1 million today, right at this very moment, what will you do? Oh, you don't know what to do. Pagkasabi, hindi ka nga pa ready. Amen? Kaya dapat kung gusto mong i-bless ka, ready ka na. Lord, when you give, if you will going to give me 1 million today, I know what to do. Amen? Amen. Okay? Huwag ka mag-alala. Maging ready ka rin. Kaya nga yung pagkasenso, will ni Lord yan. Amen. Sino ba naman tatay, makita mo yung anak mo, hirap na hirap? Pero pag yung anak, hindi marunong mag-handle, pahirapan mo muna talaga. Hanggang sa matuto siya, pag natuto na siya, ano mangyayari? Tsaka mo ibigay yung the best sa kanya. Amen. Bilisan mo pag natuto, kapatid. Amen. Okay, what else? Number 2, practical tips in handling God's resources. Una, spend wisely. Huwag bilhin ng bilhin. Pag pupunta sa supermarket, ang dalhin lang yung kasya. Pag 500, 500 lang. Hindi dadalhin mo lahat ng pera mo. 500 lang ang bibilhin mo, naggumastos ka na ng 2,000. So pag uwi mo, mga nabili mo pala, puro tissue. So, may problema. So you have to spend wisely. Okay? Don't just live for the day. Always remember that there are still expenses for tomorrow that needs to be provided. Huwag ubusin ang pera ngayon kasi mayroon pang kailangan bukas. Ngayon, kung ayaw mo na mabuhay bukas, ubusin mo ng pera mo ngayon. Amen. Tara? Now, what else? Review in the area of spending. Balikan natin palagi ang paggastos natin. Because I believe, ang trabaho mo, binigay sa'yo ng Diyos, kasya yan sa sweldo. Yung sweldo mo, kasya sa trabaho mo. Bakit nagkulang ka? Baka masyadong mataas ang paggastos mo. Okay? Palaging ulam mo baka, magtuyo ka naman paminsan-minsan. Paliwanag ba? Huwag naman palaging tuyo. Delikado kidney mo. Okay, so balance palagi. Okay? What else? So, what to review? Plan all your spendings. Okay, so wag lang gastos ang gastos. Pangalawa, spend on priority. What are our priorities? Health. Whether we like it or not, darating ang panahon, manghihina tayo. Masarap yung manghina ka, may backup ka. Ha? Amen. Yung pag nagkasakit ka, hindi ka kakaba-kaba. Bakit? Updated ang bayad mo sa PhilHealth. Hindi yung pag-check yung PhilHealth mo, ay sir, 5 taon na po kayo hindi nagko-contribute. Wow, nahingi ka pa ng PhilHealth. Okay? So, spend on priorities. You should know what are your priorities in life. Pangatlo, spend by controlling your cash. Pag mayroon kang credit card, kadinahan mo siya. Huwag mong gamitin ang credit card. Bakit? Unwise spending yan. Kasi may interest. Sino mayayaman? Mga taong nagbabayad ng cash. Okay? Kaya bumilib kayo sa nagbabayad ng cash. So what else? Helpful tips on how to manage your money. Number 1, write down on what and where you spend your money on. Saan mo ba ginagamit ang pera mo? Dapat alam mo yung labas at alam mo kung saan ginastos yung pera. Pag ganyan ka kagaling mag-manage, hallelujah, mahirap kang maging mahirap. Bakit? Alam mo kung saan pupunta ang pera, alam mo kung saan mo siya dadalhin. Ang iba hindi alam. What else? Save as much as you can. Huwag magsayang, kahit 25, huwag magsayang.
Ipunin lahat. Tandaan nyo, ang piso, hindi maging piso pag walang 25. Sino sa inyo nag-iipon pa yung mga butas na 5? Yung mga 10 cents. Meron ba? Isa lang nagtaas. Yung iba talagang nangyyaman na. Hindi na nila pinapansin ang mga barya. Okay? Ipunin lahat ng barya. Pag naipon, lagyan ng tape. Maging piso na yan. Tanggapin na yan sa pure gold. Maliwanag ba? Mukhang mayayaman na kasi kayo, kaya hindi nyo na kailangan. So, save as much as you can. Pag may pera, isipin ka agad ang mag-save. Pag sabi sa katabi mo, pag may pera ka, savings ka agad na sa isip mo. Okay? Hindi okay, tama-tama, mag-upgrade na ako. Okay, itong aking cellphone, talagang upgrade ko na siya. Unwise. What else? Keep saving level high, high enough to meet tomorrow's need. So, yung savings mo, dapat kaya niyang i-provide yung bukas. Para ano, ang sarap matulog pag mayroong pag-provided ng bukas. Ang hirap matulog pag walang pagkain bukas. Agree? Okay. What else? Save for unexpected emergencies. Mayroon talagang emergency na mangyayari, dapat may savings ka para dyan. Para pagdating ng emergency, hindi man 100% ma-provide mo, kung manghiram ka man, kukunti lang. Hindi yung lahat, hihiramin mo. Amen. Okay? What else? Save for unexpected opportunity. Naalala niyo ba yan? Amen. Hindi ka membro ng ganun, ha? Sayang, sana ako na lang sana nakabili. Mantakin mo, binenta yung motor. Yung motor, binenta, 2,000 lang. Wala pa akong 2,000. Ang bihira talaga. Woo! Okay, nakabili si Julius tuloy. Laging tandaan, may mga darating na opportunity. Ibenta bigla yung tindahan ng ano mo, alisin na bigla. Ikaw na mag-take over. O di kaya, yung pwesto, ibebenta. Ang ganda, mabenta yung pwesto. Ikaw makakuha. Ay, naku, yayaman ka bigla. Pero pag wala ka nakatabi, ayun, para kang butike. Puro ganyan. What else? Save to fulfill your financial goals. Set financial goals. 5-year term, short term, 10 years, dapat alam mo, after 10 years from now, may sarili na akong bahay, may sarili na akong lupa. Bakit? Marami na akong ipon. Amen. Amen? Hindi yung 10 years from now, 20 years from now, ito pa rin, ang shorts ko, ganun pa rin. Mantakin mo 10 years na ang shorts mo, burado na yung design. Okay? So, set financial goals. You should know what to do with your money. Klaro ba tayo? Wala pa tayo sa main menu, ha? So, principles of saving. Save quickly on controllable items. Okay? Pagkain. Pwede mo yang i-save. Imbes na kumain sa labas, magkano ngayon sa Jollibee, di ba, mahal? Bumili ka dyan ng tilapia, hiwain mo ng 7 beses. 7. Okay? 7 beses. Kasi nagsisave ka nga eh. Huwag kang tumawa. Matawa kayo. Kaso kasi tayo, hindi tayo nagsisave, ang tilapia, kainin na natin isang kainan. Dapat 7 beses yan. Bakit nagsisave ka eh? Tama ba? Tapos pag kumain, hindi pa sisimutin, Brother Nilo. Talagang, hindi. Nahiya ako pagka tinik na lang ang matira. Baka sabihin, hindi, nagsisave ka eh. Okay? So, uncontrollable, what else? Electricity. Pag walang gumagamit, bunutin, patayin, patay ng ilaw. Okay? So, marami. What else? Cut down unnecessary spendings. Ano ba ginagastos mo ngayon na hindi mo na kailangan? Alam ko meron. Mag-isip ka. Meron. Tama? Ang kilay, huwag mo masyado ipaayos. Ikaw na lang magkahit yan. Huwag mo na pagawa kasi pag pinagawa mo, mahal. Ayan kayo? Malaman ko si Mami Cora pagka matagal. Sabi ko matagal, may ginagawang Himalayan. Eh, ako naman, di ko na pinapakialaman. Alam mo bakit? Mahal kayo magpaayos ng kilay. Napaglabas niya, pantay ba? Unnecessary spendings. Okay? What else? Save at the peak of your earnings. Especially kayo. Kung kumikita kayo ngayon, malakas ang kita dahil bata pa, mag-save na mag-save. Huwag mag-save pag matanda na. Di ba? Sabi ko, mahina na, Noy. Wala na. Okay? So, young people, save at the peak of your earnings. Okay, less spendings, lots of savings. Okay? Now, set financial goals. Di ba sabi ko, 10 piso lang po kada araw. After 30 years, meron ka 109,500 para sa sarili mo. Sa mga bata naman, ayan, si Kisha. Kisha ba yan o Kesha, whatever.
Okay, so set aside for your kids 20 pesos a day. After 30 years, meron siyang 219,000 pesos. Okay ba yan? Kaya ba to? Amen. Okay. Paano, pastor, gawin yan? Ako, kompleto talaga magturo. Yung pambili mong pandikoko. Imagine mo na lang yung pandikoko. 5 lang yan, 10, di ba? O, tabi mo lang. Tapos pag talagang gustong-gustong pandikoko, dumaan ka lang doon sa bakery. Sulyapan mo siya. O. Again, di bali nagtiis. Basta yung pinagtiisan, may patutunguhan. Amen. Klaro? Amen. So, if you have a goal, you can expect for the best. Ganun palagi yan. So, settle bad debts quickly. Mayroon tayo mga utang na mataas ang interest. Yan muna ang unahin nating bayaran. Look at me. Pastor, hindi ko na kasi siya mabayaran. Turuan ko kayo paano magbayad ng utang. Okay? Okay lang? Amen. Paano kaya niyo magbayad? Okay? Turuan ko kayo paano magbayad ng utang. May nagpa-counsel sa akin dito. Nagreklamo. Pastor, kasi pinutulang kami ng tubig. Siyempre ako naman, di naman ako pabor kagad sa'yo. Tinanong ko, bakit kayo pinutulan? Ilan po na ba kayo magbayad? 1 taon at 2 buwan. Wow! Dapat lang. Kailan ba pinutulan? Nung 1 linggo lang. Mali yung asosasyon nyo. Bakit pinaabot pa ng 14 months? Pastor, di namin kayo magbayad, di namin alam nang gagawin. Simple lang ang sabi ko, anong meron ka sa bahay? Component. Ibenta yung component, bayaran mo yung tubig. Pastor, may component ka nga, wala ka naman tubig. Christian ka pa naman, puro ka utang. So, binenta ang component, nakabayad siya ng utang. Kung kailangan magbenta, kailangan mga lakal para mabayaran ng utang, bayaran. Bakit? As long as you have debts, you are under the control of the person na inutangan mo. Pakisabi sa katabi mo, gusto ko maging malaya. If you want to be set free, then sell your positions just to pay your debts. Diyos ko po. Anong sinasabi nyo? Pastor, limot niya na yun. Pastor, nakalimutan niyo na yun. Hindi. Lagay tandaan. Tingin sa akin. Lahat ng inutangan natin, di sila nakakalimot. Amen. Lalo pag nakita ka niya, nananariwa ang alaala. Ito hindi po sa pagkano pastor pa, nanghiram sa akin. Pastor, pero 1,000. Sabi ko, sige. Kasi may kailangan. Binigyan ko. Ito ang realidad sa pangungutang. Napakabait. Pag nanghiram. Lahat ng please, lahat ng favor, gagawin lahat. Kasi init. Ito ang realidad po sa utang. Napakadali at napakabait mangutang. Napakahirap magbayad. Halos papatak ang kahuli-hulihang atak ng dugo mo bago mo siya masingil. Binayaran po ako. Pastor po ito $750. Magkano utang sa akin? Kita mo, kayo nga, kayong ko lang nasabi, naalala nyo. Ako pa kaya. At nang binayaran ko $750, dinegma na. Hanggang ngayon, kahit magkatabi kami, tingin ko sa kanya, hindi pastor, $250. Hindi pastor, tingin ko sa kanya, may utang ka pa $250. Kaya minsan, muti ko matawag, bro, $250. Kasi alam ko eh. Kaya ako tinatandaan ko rin, sino po mga inutang na kailangan ko mabayaran. Look at me. Settle all your debts. Kaya huwag kang mag-sound-sounds dyan. Ang ganda ng cellphone mo, kasi may utang ka. Ibenta mo ang cellphone mo, bayaran mo. May rami ka ng damit, mag-garage sale ka. Benta tapos ibayad. Ganun palagi. Klaro tayo? Amen. Mga nasa labas, okay ba kayo? Okay? Settle lahat. Para ano? Ang hirap yung mamartahan ka. Andyan na siya. Andyan na siya. Minsan may dala kang biyaya,
Andiyan na siya. May lakad pa ako. Bakit? Iiwasan ka nila. Alam nila eh. Okay ba ito? Amen. Sumagot nga kayo ng maayos. Parang hindi niya ako naintindihan niyo ba ito? Amen. Okay? Pagkasabi mo sa katabi mo, bayaran mo ang hiram mo. Sabi, bayaran mo ang hiram mo. Benta mo lahat ng gamit mo. Okay? Isa pa, lumapit sa akin. Yung kanyang sakyan, rematahin. Alam mo na mahirap, pag lumapit sa'yo, wala ka may tulog. Okay? 250, tapos isi-sheriff niya siya. Pastor, nandiyan yung sheriff, tinahabol talaga ako. Sabi ko, ganito. Minsan pati ako nadadamay. Saan ka pwede magtago? Okay? Hindi, mali pala. Huwag ka magtago. Eh, pag lumabas na, mapupusasan siya. Sabi ko, ano kaya, Lord, give me wisdom. Ano meron ka? Pastor, naibenta ko na lahat. Sabi ko, meron pa ba natira? Pastor, bahay na lang. Pamana na yan sa akin ng asawa ko. Ibenta mo. Ha? Sige, kulong ka. Binenta niya, 1.2 million. Nakabayad siya. Ngayon, nakabawi na siya. What's the point? Just to clear. Kasi ang utang ay utang. Amen. Tandaan nyo, yung hiniram mong pera, pinaghirapan niya ng taong hiniraman mo. Kung yung tao na nagkukudkod siya ng niyog para gumawa ng bukayo, tapos hiniram mo, nasugat pa ang kamay niya, tandaan mo, hindi niya makakalimutan yung hiram mo. Bakit sabi sa katabi mo, itaga mo yun sa bato. Okay? Nag-gets yun na? Amen. So settle all debts. Ako, sinisettle ko lahat. Dalawa na lang. Pero sa gobyerno yun. Sa tao, isa na lang. Di ko siya mahanap. Okay? Mantagin mo, sarap yung hinahanap mo yung inutangan mo. Gusto ko magbayad sa iyo, nahihirap gusto ko! Samantalang ikaw, sana huwag ko siya makita. Okay? Why? Else bad debts will swallow you. Clear all debts, especially debts with high interest. Yung mga SS dapat bayaran. Okay? Yung mga tumutubong interest, unahin ninyo. Now, serve God with honor. Dito tayo mag-focus. Pastor, paano ba umasenso? Paano ba ako i-bless? Lagi niyong tandaan. Why we need to honor God? Proverbs 3, 9, and 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Look at me. Why you need to honor God? Because He is worthy. Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Maliwanag ba? Anong i-honor mo sa Lord? Your wealth. Look at me. Hindi lang pera yan. Ano sabi mo? Health is wealth. Everything you have, yan yung kayamanan mo. Anak mo. Di ba sabi, ang tanging kayamanan ko, mga anak ko, i-honor mo si Lord sa pamamagitan nila. Amen. Everything you have. At ano mangyayari? With the first fruit of your crops. Ibig sabihin, before kasi nagtatanim sila. Ano ibig sabihin? Ang unang ani, bigay mo sa Diyos. Okay, para maintindihan nyo lalo. Mga nanay, naintindihan nyo sinasabi ko, pinaaral mo yung anak mo, ginapang mo sa pag-aaral, gumraduate, nakapasok ng trabaho. Anong unang ginagawa ng nanay ng anak mo sa unang sweldo? Ma, pinipitik-pitik pa yung ano ba? First salary. Anak! Umarte ka pa. Anak! Anak! Diba? Kasi ang sasabi mo, kinukuha mo agad. Bakit? Sasabi ng anak mo, Ma, first fruit of my labor belongs to you. Same thing with God. Dapat yung the best ang bigay natin sa Lord. Okay? Why we need to honor God? Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Lahat ng nakatira, lahat ng nandito, si Lord ang may-ari. Dapat i-honor siya. Amen. Okay? He is the owner of all things. Pagkasabi sa katabi mo, maliwanag sa iyo, ang Diyos ang may-ari. Now, explain ko sa inyo para hindi sa atin mahirap mag-honor sa Diyos. Okay? Si Lord lahat ang lumikha. Amen. Lahat.
para makatanggap ka ng vitamin E from the sun, gumawa si Lord ng araw. Amen. Who created the sun? God. Amen. Andyan yung verse. Makikita nyo yan. Okay? Para saan ang araw? Para liwanagan tayo sa umaga, para habang nagtatrabaho tayo, di tayo kakapa-kapa. Amen. Ano ba? Vitamin E para ano? Pag natanggap mo yan, ano mangyayari? Immune system mo gumagana, kaya magparaw kayo rin sa umaga. Amen. Okay? Ano ba? He created the moon and the stars. Why? Because ito naman ang magtatanglaw sa atin sa gabi. Amen. Amen? Amen. Kita niyo po, gusto ng Diyos habang nagtatrabaho tayo, provided yung liwanag para hindi tayo mahirapan. Amen. Okay? What else? He created the rain in the skies. Amen. Kasi alam ng Lord, pag nagtanim ka, kailangan niyang tumubo. Ang dami ng tanim mo sa field. Wala, di mo na pwedeng diligan niya maghapon, mamamatay ka. Anong ginawa ng Diyos? Siya na nagdilig. Amen. So yung mga pananim, yung mga palay, yung mga bigas na kinakain natin, Opo. ang nagpalago niyan, Diyos. Amen. Ayan o. Yung ulan, galing sa Diyos. Amen. Maliwanag tayo. Amen. Ayan ha, wala pang galing sa tao. Ano pa? He created the seas and its creatures. Amen. Siya gumawa ng dagat. Opo. At sa loob ng dagat, nilagyan niya ng maraming isda. Amen. Na yun ang ginagawa natin. Pag nagpatlak tayo, sabi ni Elmer, mag-ihaw-ihaw tayo, pastor. Ayan yan, si Lord may gawa. Amen. Lahat yan. Kaya wala kayo napupuna, nakakamangha ang Diyos. Alam niyo bakit? Amen. Araw-araw tayo kumakain ng isda, hindi nauubos. Amen? Hindi siya nauubos. Andyan siya, ang dami. May malaki, may maliit. Mula sa pinakamalaki sa pinakamaliit, kumpletong rikahan ng Diyos. Amen? Imagine nyo kung walang araw, walang buwan, walang bituin, walang ulan, walang dagat, walang isda, paano tayo? What else? He created the birds. Amen. Si Lord lahat lumikha niyan. Yes. Eh, pastor, ano ba yung mga ibon na yan? Napansin ko ito, Brother Elmer. Nagtanim kami sa garden, tumubo dun sa gilid. Hindi ko sino nagdala niyan? The birds. Amen. You know, the birds, sila yung gumagawa ng reforestation. Amen. Sila talaga yung nagtanim ng mga puno sa bundok. Kasi pag kumakain sila ng mga bunga ng puno, paglipad, nahuhulog doon sa ano, sila yung nagtatanim ng mga sinira ng mga magnanakaw ng troso. Sila naman yung nagtatanim. Parang nagtaka ka, wala ba kayong pinagtakhan? Bakit ang bundok, pag pupunta kayo, ang tataas ng mga puno? Bakit? Tao ba nagtanim dyan? Hindi. Yung mga ibon na kumakain ng mga bunga ng puno na hulog doon, pinatubo ng Diyos. Amen. Pagkasaya sa katabi mo, kayo huwag mong tiradurin. Tirador mo nang nahimik sila. Mas may pakinabang sila sa iyo. Amen. Tirador ka ng tirador dyan. What else? He created the fields and the mountains. Amen. Kahit yung pagtataniman mo, Yes. si Lord ang gumawa. Yung mga mountains, andyan lahat. Si Lord ang gumawa lahat niya. Para ano? Gusto magtayo. Kaya ang ginagawa ng mga tao, yung fields na mountains, ginawang subdivision. Kaya nagkagulo-gulo ang ganda niya, no? Bakit? Alam ng Diyos. Kakain ng tao. Diyan siya magtatanim. Amen. At si Lord din magdidilig. Lahat. Magpapaaraw. What else? He created the animals in the fields. Lahat yan. Amen. Silang lahat sa Diyos. Pag-aari sila lahat ng Panginoon. Ano? Ano na? Ano na? Sino may-ari? Panginoon. Pati ikaw. Tsaka ako. Amen. Gawa ng Diyos. Amen. Amen. Nabukas na ba? Amen. Yung kotse mo hindi sa'yo. Opo. Yung bahay mo hindi sa'yo. Kaya tawag ko rito sa amin dito, kaming apat, mga tenants. Tenants kami ni Lord. Kaya nga iniingatan namin ito mabuti. Bakit? Kay Lord to. Amen? Pati tao, gawa ng Diyos. So anong conclusion natin? God owns everything. We are all His possession. Lahat tayo sa Diyos. Kaya wala tayong mag-ari. Now, palawigin natin. In the area of our finances, He is the owner.
We are just the managers. Amen. Yung perang hawak mo ngayon sa kamay mo, sa bangko mo, hindi yun yan. Sa Diyos yan. Pinamanage lang ng Lord sa iyo, kaya dapat palaguin mo. Amen? In our jobs and businesses, He is the financer. He is the financier, and we are His workers. Amen. Now, para maliwanag, we own nothing. All are His, including our lives and possessions. Para maliwanag sa'yo, Jenny, explain ko. Sa buhay na ito, Sister Phoebe, pinrovide ng Diyos lahat. Kung baga nabuhay tayo, sa buhay natin siyang kapitalista, tayo ang kanyang worker. Pero look at me. Kahit dati sa area ng business, pag ako ang nagkakapital, ako ang financier, ikaw ang trabahante ko, sino mas malaking bahagi pag kumita? Sino mas malaking bahagi pag kumita? Kasi ako kapitalista. Amen. It's either 80-20 or 90-10. Kasi ako nagkapitalista, bakit? Hindi tatakbo ang negosyo mo pag hindi ko bibigyan ng puhunan. Ang Diyos ang namumuhunan para sa atin. Amen. Siya ang nag-supply ng lakas, nag-supply ng talino. Wala ka napupuna. Pag nagbasa ka, naintindihan mo. Wala. Ang hirap magbasa pag bulag ka. Amen. Yung mata mo, yung retina mo, lahat ng mga bahagi dyan, pinapaliwanag ng Diyos at pagpasok sa utak mo, mabilis mo maintindihan na 1 plus 1 equals 2. Opo. Nandiyan ka ba? Amen. So lahat, binigyan ng Lord ng kinakapitalan ng Panginoon lahat para ano? For you to be successful. For you to be blessed. Amen. Walang atin. Sa Diyos lahat. Amen. Nang masama ba sa kapitalista humingi? Hindi. Yung iba parang ayaw talaga. Pwede ba siya humingi? Pwede, pwede. Hindi nga, kahit nga hindi siya hingi, kukunin niya na lang, pwede. Kanya eh. God's accurate instruction to secure His blessings in our lives. Now, listen to this carefully. Why? Because this is a very critical teaching. Pero pag naintindihan nyo, walang dinagdag si pastor, pabasahin ko lang ang Bible. Again, I hold the ball, I will pass the ball into your hands. It's up to you. You will shoot it to the goal or you will take it home. Okay? Here we go. Malachi chapter 3, verse 6 to 12. Breaking the covenant by withholding tithes. I, the Lord, do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Ever since the time of your ancestors, you have turned away from my decrees and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty. But you ask, how are we to return? Sumagot si Lord, will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? In tithes and offering. Nagreklamo yung may-ari, nagreklamo yung kapitalista. Bakit naghati tayo parang hindi patay? Parang sa'yo lahat. Ang ginawa dito, di nila binigay, yung para sa Diyos, winithhold nila lahat. Anong sabi ng Lord? Sa verse 9, you are under a curse. Your whole nations, because you are robbing me. Look at this. Verse 10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty. And see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will not be enough room to store it. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines of your fields will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. It's all God's word. Verse 12, then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. May kaso ang kapitalista. Bakit? Ako nag-finance ng inyong business, ako ang nagbigay ng buhay sa iyo. Karapat-dapat lamang meron. Yung bahagi ko, makukuha ko. Amen. Klaro ba tayo? Amen. Now, God's accurate instruction to secure His blessings in the area of finances is, it is faithfully giving our tithes and offerings to Him. Amen.
Okay? To support, anong purpose? To support the work of God. To the preaching of His Word and to save souls from eternal damnation in hell. Amen. Kasi lagi natin tandaan, pag walang suporta sa gawain ng Panginoon, hindi tatakbo yan. Amen. Amen? Amen. Hindi tatakbo yan. Maniwala kayo sa akin. Amen. Ayan, si Dante, nahatid niya ako. Imposible naman yung kotse mo, tumatakbo ng walang gas. Ano nilagay niyan? Tubig? Gas, di ba? Pag naggas ka, Dante, sinasabi mo ba? Ihatid ko si Pastor Wilson Rama. Ang sabi sa'yo ng gasoline boy, pakialam ko. Bayad ka. Hindi, si Pastor nga ihatid ko eh. Pakialam sino ba siya? Ano yung sabihin? We need funds so that yung work ng Panginoon mapapatuloy. Amen. And by the way, walang kinukuha si Lord sa iyo. Amen. Bakit? Kanya talaga yun. Amen. Klaro ba tayo? Amen. Mamaya, explain natin. Nagtaas ng kaso, nag-raise ng kaso, yung may-ari. Observations in Malachi chapter 3, verse 6 to 12. Nag-akusa siya. Mayroong accusation. Makinig kayo mabuti. Ang kinausap niya Israel, and I believe, ngayong umaga, may kinakausap din si Lord. Amen. I, the Lord, do not change, so you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Ever since the time of your ancestors, you have turned away from my decrees and have not kept them. Return to me and I will return to you, says the Lord Almighty. Will a mere man, sabi nila, how are we to return? Will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? In tithes and offerings. Look at me. Pag sinasabing tithes, 10%. Tithe, 10%. Amen. Okay? Offerings, yan yung from your heart. Now, pag si Lord ang may-ari, Pastor, ang bait nga ni Lord na may-ari. Amen. Alam niyo bakit? Hindi niya kinukuha lahat. Kasi sabi, wala rin, 50-50 tayo ha. Hindi. Out of 100%, He only asked 10. Amen. Amen. What a God! Amen. Amen? Look at me, para maintindihan mo lalo. Kanya araw, kanya ulan, Amen. kanya hangin, Amen. hininga mo kanya, Amen. kanya lahat. Amen. 10% lang hiningi niya. Hindi naman para sa kanya, para mag-propagate ang kanyang salita, para makarinig yung ibang narinig nyo, hindi pa narinig ng iba, marinig nila. Yun lang. And by the way, tithes is not your giving. It is your, it is God's part. It is God's, ito yung kanyang bahagi. Ang tithes, pagbabayad sa Diyos. Amen. Hindi ka nagbibigay. Pag nag-tithes ka, hindi ka pa nagbigay. Nagbayad ka lang sa Diyos. Bakit? Kanya talaga yun. Amen. Amen. Eh, kailan ako nagbibigay pa sa yung offering? Bahala ka ako anong sinasabi ng puso ko. But the tithes should be given to Him. Yan ang akusasyon niya. Ang bihira, ninanakawan niya ako. Sabi nila, ha? Paano? So your tithes and offerings. Are you still there? Amen. Kaya mahirap pag umasenso. Bakit? Bakit? God's judgment. May judgment. Anong sabi niya? Will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? In tithes and offerings. Ano sabi? You are under a curse. Amen. Your whole nations because you are robbing me. Ano nangyayari pag hindi natin binigay yung para sa Diyos? Simple lang yan, no? Sabi ko, Lord, bakit naman magnanakaw ang tawag niyo sa amin pag di kami nagbigay? Simple lang naman. Ganito lang kasimple yan. Ang hindi sa'yo, pag kinuha mo, pag nanakaw yan. Opo. Amen. Eh yung 10%, kay Lord talaga yan. Amen. 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 Kinuha mo, anong tawag yan? Tama si Lord. Amen. 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 So anong judgment? You are under a curse. Now explain natin, ano ba yan? Not being faithful in giving our tithes and offerings is an offense to God. Ano sabi ni Lord? That is a corresponding judgment, you're under a curse. Tiningnan ko ng meaning ng curse. What is curse? A prayer or invocation for harm or injury to come upon one. Ano raw yun? May nagpipray. Anong prayer niya? Ano, pahamak ka.
Sama nun. At ang nakakatakot, alam niyo bakit? Ang nag-curse, Diyos. Amen. Tawagin mo na lahat ng magagaling na pastor at mga anointed. Amen. Ipag-pray. Walang pwede mag-alis ng curse na yan. Bakit? Diyos ang nag-curse. Amen. This is the reason why we're having a hard time. Maka-breakthrough sa finances. Why? Because we are robbing God. Amen. Are you there? Alam ko, hindi maganda sa pandinig nyo to eh. Pero again, sabi nyo, nagpa-intro na ako kanina. Hindi ako takot sa tao, takot ako sa Diyos. Amen. Are you there? Amen. Kasi pag hindi ko rito i-preach, baka wala kayong breakthrough sa buhay nyo. Saan ang mangyayari? Financially, kasi you're under a curse at hindi ko pwede pag-pray. Halimbawa, sabihin ng isa sa inyo, Pastor, pag-pray mo ako maka-breakthrough. Kahit anong prayer ko, wala mangyayari. Bakit? Diyos kaya nag-curse sa'yo. Amen. And the only way for you to be set free from that curse, Diyos ang nag-curse, Diyos din ang mag-alis ng curse. At walang iba, kundi sumunod sa Kanya. Amen. Klaro ba tayo? Amen. Hindi ako nag-challenge nito, si Lord. Amen. At ito ang challenge ng Panginoon sa ating ngayong umaga. Why? If you want financial breakthrough. Amen? Amen. Amen. Nagkasabi sa katabi mo, huwag maningkit ang mata mo, totoo yan. Nakita ko, naniningkit yung mata ng iba eh. Basta, pwede ba mag-preach ka lang ng ano? Alam nyo, madaling baguhin ang buhay ng tao. Madaling isurrender yung buhay ng tao. Pero pagkabuhayan ng pinag-uusapan, ulitin ko, yung buhay madali eh. Madali yung buhay. Isuko yung buhay madali. Pero yung kabuhayan, mukhang iba ng usapan niya. Look at me. Tuloy natin, tuloy pa. Right. Now itong judgment niya, you're under a curse. What's the warning? Listen to me. This is biblical, purely biblical. Psalm 77 verse 22. Those who the Lord blesses, those the Lord blesses will inherit the land. But those He curses will be destroyed. Amen. This is my job to inform you that I love to see you people being blessed by God. Amen. Again, this is not about me. This is about the Word of God. Kasi nakakatakot pag ang Diyos ang nag-curse, sigurado wasak. Amen. Kaya hindi ka maka-breakthrough, kaya hanggang dyan ka lang para ka may tali, para ka sa langgula, na hindi ka makalipad ng todo. Bakit? May tali ka. Okay pa ba tayo? Amen. Okay? So anong command ng Lord para maalis ang curse? Malakay chapter 3 verse 10. Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this. Amen. Dito lang tayo hinamon ng Diyos. Hindi ka hinamon ng Panginoon na subukan mo ang kanyang katapatan. Hindi ka niya hinamon saan? Para magkasala. Hindi ka na hinamon kung saan aspeto. Sa buong Biblia, dito lang ang Diyos naghamon. Saan? Sa pagbabalik ng tithes. Dahil kanya ngayon. Amen. At anong pangako niya? Says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be enough room. There will not be enough room to store it. Sa hindi pa nakakarinig, totoo po ito. Proven namin ni Mami Cora to. Nung kumikita pala ako ng 6,000, magkano ang tithes doon? 600. Ako na lang nagtatrabaho, siya wala na. Natitempa ko palagi. Ginawa kong Bombay si Lord. Yung 600, ginawa ko hulugan. Dapat kanya yon. Binigyan ko 300. Kulang na lang si Lord magdala ng payong at saka may turban. Wow, Chucky. 300. Say ko, Lord, back up. Kasi ako nga lang nagtatrabaho, nag-uupa pa kami. May back up ako palagi. Pero pinang-back up ko kay Lord. Mabait ang Diyos. Itinaas niya ako. Pinromote. Na-promote ako. Kumita na ako ng 10,000 ngayon. Nadagdagan ako. Magkano na?
Naku, lumaki na. Binumbay ko ulit. 5 muna. Back up. Alam mo si Lord, pag pinromote ka na, ang galing ng Diyos eh. Kahit na mali-mali ka, ipopromote ka pa niya para ano? Para na maintindihan mo yung kabaitan niya. Eh, sumobra na ako. Kasakit si Joshua. Nilagnat. Pinainom ko na, pinunasan ko na, lagnat pa rin. Ano masunod? Doktor. Pagdating sa doktor, ginano ng stethoscope. Wala pa pinainom ha? Stethoscope lang. Gumaling eh. Hindi ko lang. Tinanong ko, magkano, Dok? Eh wala naman lagnat yung anak mo. 500 lang. Sabi ko, sakto ah. At since that day, yung 500 kay Lord yun, tinago ko, kinuha na Lord sa pamamagitan ng pagkakasakit ng anak ko. Since that day, na-promote ako ulit, naging 13, naging 15. Praise God. 1.5. Dumating ang punto, wala akong pambiling diaper ng dalawa. Hawak ko yung 1.5. Tinignan ko 1.5. 1.5 talaga. Pero, baka magkasakit ulit. Binigay ko. Dahil wala akong pambiling diaper, hindi ako maiyang sabihin, kumuha ko na yung plastic ng ice candy. Alam niyo na anong ginawa ko? Itinali ko yung plastic na ice candy ng dahan-dahan. Pagdating ng alas 2, pagkapa ko, puno na siya. Pwede na ilagay sa rep. Tiniis ko lahat yun. Bakit? I want to be faithful to my God. Amen. Dumating ang punto, nakapasok ang multinational company. Lord, my first fruit. Unang pasok ko sa Unilever, ang sweldo agad 11,000. Rank and file. Lord, first fruit bigay ko sa iyo. Sumablay ako. Kasi nung hawak ko ng 11,000, parang nagkamali lang po. Di ko na ibigay. Nagkaloko-loko yung buhay ko. Sabi ko, Lord, ba't ganon? I begin to read this. You are under a curse. Amen. Sabi ko, paano to? By the grace of God, binigyan niya ang pagkataong kumita ng malaki-laki. Di ko na pinalampas, binayaran ko. Amen. Okay? Now, look at this. Sabi niya, test me kasi, test me! I give. Binigay ko. Kung may tanong story short, umabot ng almost 40,000 na sweldo. Na-promote ako nung binigay ko. Hindi to kwentong kotsero. I prayed, Lord, ma-promote ako, Panginoon. Alam mo, sabi ng mga ito ha, look at me. See if I will not open the floodgates of heaven. Sabi ko, boss, may chance ba ako ma-promote? Alam mo bro, sa ngayon, talagang pinifreeze nilang promotion. Bakit? Yung budget natin inaayos ang allocation. Sabi ko, hindi Lord eh. Sa inyo, freeze. Kay Lord, wala. Amen. Gumawa na ako dati ng isang, may hinuli ako sa audit kasi ako, hinuli ko yung nag-double charge. Ni-report ko, ginawa ko na report. Ganda pala yun, ma'am, pag ginawa mo na report. Sabi sa akin ng boss ko, hindi ko alam kung kailan pa nila ito ginawa kasi nahuli mo ngayon lang. Sabi ko, opo. Kasi nahuli mo ito ngayon, baka matagal ito ginawa. Malamang. Sa sobrang tuwa, kasi almost 1 million yung nahuli ko eh. Kung 1 million, makamatagal na. Siguro nga. Halika, pasok ko sa office. Bro, nireport ko sa director, natuwa siya sa'yo. Sabi ko, salamat po. Nilalakad ng promotion. Ang problema sa permahan naman,
Ang dami pala na may ipopromote. Nasa ilalim ako. Ikumalat sa email. Good job! Alam mong ginawa? Inutusan ng boss ko yung secretary. Yung kay Brother Wilson, ilagay mo sa unahan. Nilagay sa unahan. Pikit mata yung director. From 13,000 to 26,000. Magkano ng tithes? 2,600 na! Yan, 2,600 na! Pagkakuha mo, at napopo na ako, pag faithful ka sa konti, iaangat ka niya. Totoo ito. Amen. Inangat! Inangat! To make the long story short, tinawag na ako sa full-time. But the Lord, may pabaon. Redundant ang posisyon ko, nilipat sa accounting. Ano nangyari? Redundancy. Binigyan ako ng package 1.3 million. Amen. Amen. Magkano 10%? Magkano? 130,000. Amen. Iba na. Nung sinulat ko sa cheque, ibibigay ko sa church eh. Sinulat ko sa cheque, 130,000. Okay pa eh. Pero pagdating na sa signature, ayaw sumulat ng ballpen. Bumulong yung jablo, dinig na dinig ko. 50 na lang, ang laki-laki niyan. Pero hindi eh. Lord, hindi. Baka mag-curse pa ako. Pero grabe yung testing sa akin yan. Amen. 133. Dinagdagan ko pa ng 3. 133,000. Ang bilis isulat eh. Yung figure, yung figure tsaka in words. Ang dali. Sa pirma tumagal. Ang pirma ko naman, lang, ganun lang eh. Dito pa lang ngayon eh. Umabara. Sabi ko, Lord, ganito pala. Pero mautak ka dapat. Understanding. Amen. Ikaw may-ari ng lakas, ikaw may-ari ng lahat sa'yo. Bakit hindi? Pinirma ko. Binigay ko ngayon sa treasurer. At natuklasan ko. Kung mabilis si Lord, mas mabilis ang church. Pag-check ko sa account ko, bawas agad eh. Sabi, at least, kaya kong tumayo sa harapan ninyo at patunayan ito. Nangarap ako ng 1 milyon, hindi lang 1 milyon binigay. Bakit? Nagsimula ako maging tapat sa kanya. At dahil naging tapat ako sa 1.3, sabi ko, Lord, pwede na siguro sa 10. Amen. 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 Lord, pwede na sa 10 million. Amen. Magkano ang 10 million? 1 million. Magkano? 1 million. Alam niyo mga tao kasi nabubulag pag dumami zero. Pag-anim na zero, medyo ibang usapan na yan. Pero pag sanay ka sa maliit, pag faithful ka sa maliit, walang problema magbigay sa maliit. Amen? Nakisabi mo sa katabi mo, this is your time. This is your time. Okay? Bring the whole tithe into the storehouse because that is not yours, that's mine. Amen. So that there may be food in my house, mayroong servant si Lord sa bahay, at Amen. mayroong mga bibigyan pa sa labas. Amen. Test me in this. Hindi ko si Lord binigo. Binigay ko sa Kanya. Nagtyaga ako, plastic na ice candy. Pero alam mo, pag naisip ko ngayon yun, kita mo, tapang ko magsalita. Alam nyo bakit? Kasi napatunayan ko eh. Amen. Okay? Sino si Lord? Nagsabing i-test mo ako, Jenny? Ako lang naman. Siya lang naman ang owner sa finance. Amen. Are you faithful in obeying God's commandment? Kapatid, huwag kang matakot. Naranasan ko yan. At gusto ko maranasan mo rin. Amen. Amen? So God's blessings if we obey Him. Ano blessings pag sumunod tayo? Una, God will pour out His blessings from heaven to us. Amen. Ano sabi? And see if I will not open the floodgates of heaven. Alam mo dati, malikot ang isip ko. Inalam ko. Genesis 7:11 to 12. In the 600th year of Noah's life, on the 7th day of the second month, on that day,
all the springs of the great deep burst forth, and the floodgates of the heavens were opened, and the rain fell on the earth 40 days and 40 nights. Nung nilunod ng Diyos, Jenny, di ba ginuna niya ang mundo sa pamamagitan ng baha? Remember? Nung ginuna ng mundo sa pamamagitan ng baha, bumulwak sa ilalim at umulan ng napakalakas for 40 days and 40 nights. Ano ba nangyari? Anong binuksan? Bakit ang mundo nalunod? Floodgates of heaven. Amen. Amen. Yan din ang bubuksan niya pagsimula sa araw na ito. Magtatapat ka. Amen. Kaya pala wala kang room na mapaglagyan. Ibong mundo nga nalunod eh. Amen. Amen? Pakisabi sa katabi mo, oras mo na. Okay? Now look at me. Wala namang specific na nilagay pera. You will be blessed financially, emotionally, physically, even spiritually. Amen. Kasi ang Diyos man nag-bless, wala po siyang limitations. In all aspects. Look at me. Don't get me wrong. Balance ang turo natin. Baka pag nagbigay ka, nag-expect ka. Gayahin ko kasi pastor. Tulak pa milyon. Teka lang. Pwede kasi nagbigay ka, walang bumalik na pera. Pero, ang kalusugan mo, matindi. Amen. Ang kapayapaan mo, matindi. Amen. Andyan sila, Emily. Andyan ba sila? Taiwan? Nagtatayt siya sa Lord. Siya meron siyang kapayapaan. Pero alam nyo, hindi lang naman ikaw makareceive ng blessing, pati family mo. Nagbagyo, di ba? Dumaan yung malakas na bagyo, tumama dito sa may bandang Nueva Ecija, sa Pangasinan. Nagulat daw ang mga kapitbahay nila. Alam niyo bakit? Yung mga kapitbahay, nasira yung mga bahay, yung kanila, isang yero lang ang tuklap. Amen. Tuklap na alanganin, may babalik lang, pupukin. Amen. May mga baboy siya, hindi nalunod. Amen. Sabi ko, totoo ba si Lord? Amen. Okay? Ano bubuksan? Floodgates of heaven. Yan yung ginamit ng Diyos. Yan ang binuksan ng Diyos para magunaw ang buong mundo. Number 2, God's blessings will overflow in us. Bakit? And see if we will throw open the floodgates of heaven and pour out. Who will pour out the blessings? God. Amen. And so much blessings that there will not be room enough to store it. Ito ang will ni Lord. Amen. Ang sabi ko, ito ang will ni Lord. Amen. Hindi nito ang gusto ng Diyos mangyari sa buhay mo. Pero ang problema, kinuha kasi natin yung Kanya eh. Huwag mong kunin, Romel, yung sa Kanya. Kasi Kanya yan. Alam niyo ba? Do you believe that God can take our life anytime? Amen. Kapitalista siya. 10 lang sa Kanya, 90 sa'yo. Anong klaseng usapan yan? Pero kasi sino, di niya makailangan pera mo. Magbigay ka o hindi, Diyos pa rin siya. Amen. Pero binigyan kanya ng chance para mag-bless, para magbukas ang langit, mag-pour out sa'yo, para ano? Para gusto niya makita kang pinagpala. Dahil pag nakita kang pinagpala, ano sabi ng mga tao? Ang Diyos ng tao ito, ng babaeng ito, ay talagang tunay at buhay. It is a blessing given to us by God para ano? Para makita ng iba na kumikilos na sa buhay natin. Ang pangit kung ganito. Nang nanpalataya ka, nag-church ka palagi, ikaw ay nasa ilalim ng curse. That is why dapat mayroong matapang na pastor magsabi sa'yo, itigil mo na, ibigay mo yung para sa kanya. Bakit? Hindi kanya pagkukulangin. Amen. Are you there? Amen. Take it from me. Kahit na anong isipin ko, di ako makabili na itong bahay. Kahit anong isipin ko, hindi kaya. But when I begin to be faithful in giving my tithes and offering to the Lord gave it to me. Now, bilang pastor, ayoko na ako lang mayroong ganito. Ayoko ako na makaranas. Gusto ko lahat tayo. Amen. Amen. Ano mo kung lahat tayo? Nakakatuwa siguro, di ba? Hindi na, San Romel, naunahan ako ng parking ni Brother Nilo. Doon na lang ako sa turn walk. Ano kayo? Ano na sa pa-friend? Ano mangyayari? Ang saya, di ba? Yung para bang, okay, see you, bye. Diba? Hindi yung nandun tayo kay Asdalhat.
Hindi nyo lang alam ang sakit sa loob ko yan pag nakikita ko kayo. Yung mga people talaga, mga Santa Cruzan. But praise God for us that. Pero I want you to know, pag magsimula tayo maging faithful, ako, I stand before my God and I proclaim in the name of my God, this happened to me. How I wish and pray lahat ito mangyari sa atin. Amen. Amen? Mag-overflow yung blessing. Hindi lang sa finances, sa health mo maayos. Ano ba? Yung mind mo peaceful. Amen. Yung heart mo strong. Amen. Are you there? Amen. Kaya ba ni Lord to? Amen. Kaya na. But because wala nagtuturo sa atin na matapang. Kasi takot din yung mga pastor magturo. Baka mamaya sabihin, mukha kang pera. Wala akong pakialam sa pera nyo. Kasi hindi nyo pera yung binibigay nyo, pera ni Lord yun. Amen. Bahagi niya yun. Amen. Amen. Alihan ka na. Amen. Wala pa akong hinihingi sa inyo. Yung para sa Diyos lang. Amen. Bakit? Yung para sa Kanya, yun ang gagamitin sa gawain niya. Amen. Anong kinuha sa'yo? Wala. 90 nga sa'yo. 90. Kasi sasabihin mo, 90, 90, 90. Tatong beses 90 sa'yo. 10 lang sa Kanya. Walang kinukuha sa'yo. Apo. Look at me. Naubos ko kasi bro yung ano eh. 10 Commandments ng Jesus Life. Jesus Film. Lahat ng version yata napanood ko na. Sabi ng, look at me ha. Look at me. Sabi ng Pariseo, Guru, dapat ba magbayad ng buwis sa Cesar? Ang gusto i-trap si Lord para ipakulong. Sabi na, bigyan mo ako ng 1 denaryo. Kaninong mukha nandito? Sagot ang mga tao, kay Cesar! Ibigay sa Cesar at ibigay ang sa Diyos. Amen. Look at me. Kayo mga nagtatrabaho, pag kayo sumweldo, bawas tax na. Amen. Nagreklamo kayo, hindi? Pero may nagawa kayo? Wala pala, reklamo ko pa. Nagets? Ba't kailangan mo mag-tax? Kasi sa gobyerno, huwag kayong reklamo na reklamo. Bakit? Tingnan nyo ang nilalakaran nyo. Semento. Tingnan nyo ang EDSA. May mga tulay. Ang hirap maglakad ng SS sa bundok. Ang SSS, mayroon siyang opisina. May PGH. Tax natin yan. Huwag na kayo mag-focus sa mga magnanakaw, nandyan lang yan sila. Ang punto, yung tax mo ay pinapatunguhan. Ibigay sa Cesar, ibigay sa gobyerno para sa gobyerno, at ibigay ang para sa Diyos. Para ano? Dahil may business din ang Diyos magligtas ng kaluluwa para hindi sila mapunta sa impyerno. Maliwanag ko. Look at me. This is the principle. Claire, pakinggan mo. Dahil nagbigay ka ng tax, wala ka magawa, binabawas na sa'yo. Hindi nahirapan si Rom dumaan sa daan. Imagine mo pag ito kalalalim ang lubak, hirap na hirap si Kenyan. Kaya, smooth ang kotse mo pagpunta sa Bay Race, pagbalik talagang kalampag na. Bakit? Walang maayos ang daan. Maayos ang daan, tax natin yan. Therefore, kung ang gobyerno sa lupa nagbabalik ng benepisyo dahil sa tax ninyo, magbabalik din ng benepisyo. Lalo din sa ang langit. Bakit? Magbigay ka ayon sa kanin ng Diyos. Maliwanag na ba ito? Amen. Hindi nagmimis ang gobyerno. Bakit? May hinahanap tayo sa kanila. Asan ang tax namin? Ayan o, tulay. May C6 na. Hindi namin C7. Andyan lahat yan. May proyekto. Bakit? Tax mo. Tax ni Lito. Tax ni Ariel. Now, the Lord impressed in my heart. Kung hinahanap mo kung saan napunta ang tax mo, nagpapakita ang gobyerno. Kung nagbibigay ka para sa Diyos, siguraduhin ko sa iyo, walang amnesia ang Diyos. Alam niya ang sinasabi niya at alam niya ang pangako niya. Gagawin niya yan. Malakas sa palakpak sa Diyos sa buhay! Marami kasi takot mag-preach. Kaya pag sinasabi, ay tithing, mag-i-invite pa yan ng speaker. Dito, walang mag-i-invite. Amen.
Ako mismo magsasabi. Amen. Amen. Nakakahiya naman, wala naman akong kakwenta-kwentang leader pag di ko kayo sabihin sa inyo harap-harapan ito. Amen. Amen. The ball is about to come to your hands. Papasa ko na yung bola sa iyo, Stelora. Bahala ka na kung isushoot mo. Pag isushoot mo, pag gagawin mo, score ka. Amen. Pag iuwi mo sa bahay, balaha ka. Klaro tayo? Amen. Ibigay ang sa Cesar, ang sa gobyerno, at ibigay ang para sa Diyos. Amen. Minsan nga dati, mas mataas pa sa gobyerno, di ba? 20 ba? 25? Depende sa laki ng sweldo. Depende sa mga sweldo. Si Lord, fix lang. Ang sabi ko, si Lord, fix lang. Amen. By the way, look at me. Ba't hindi ka ma-promote? I want you to know, promotion comes from the Lord. Amen. I said promotion comes from the Lord. Amen. Sino ang makapag-isip? Si August, mamit niya si Gabi sa buhay niya. Amen. Totoo. And I can attest, this man is faithful in giving his tithes. Okay lang bro na ko? Dati hindi. Nang dumating sa AFC yan, tumima. At ngayon, nalaman niya. I declare ko, hindi lang si Gabi. Get ready, pagkatapos ni Gabi, baka si William na tsaka si Albert. Amen. Word of mouth yan eh! Kaya alam mo, turo ng pastor sa kanya, turo ko sa kanya, galingan mo. Nagkamali ba ako? Kasi si Gabi, kwento ko na ha, si Gabi, mayroon ding suki pala yan na nagsasalamin din. Yung kanya kakumpetensya, kumpanya na yata yun kasi may mga tao na eh. Suki ng nanay ni Gabi. Talino kasi tayo. Tighter. Ginabayan pa ng pastor. Gawin mo yung pinaka-the best ha, kasi sampling eh. O pinagtapat yung sample niya tsaka sample nung suki. Laglag yung suki, siya kinuha eh. Amen. Oh, walang kamay mga tao. Sabi ni Gabi, suki ito ng nanay ko, pero yung sa'yo kukunin namin. Okay, sabi ko sa kanya, galingan mo lalo. Bakit? Re-repair ka na kay William niya. Amen. Andiyan ba kayo? Ha? Yung tito niya. Oh, Nagkagalit pala ako yung tito niya. papagawa rin. Rekomenda. Ayan na, simula na. Kasi ang problema, merong iba sumasama. Nakita ko na sa picture. Kaya sabi ko, naunahan pa ako. Okay. You know, just imagine this man. I know this man. Matagal na kami magkasama dito. Nung pa, sa kabila pa. Di ko maisip si Stellara. Ikaw kasama mo rin to, di ba? Di mo maisip na pagdating sa Facebook, naka-akbay pa. Close na tayo. Hindi ko alam man, ba't ako tapuan. Ako, pag nakita ko yan, kasi alam ko eh, faithful sa tithing, pag nakita ko yan, isa lang ang sinasabi ko, pag binubukas ko yung Facebook, di man ako nag-comment, nagla-like lang ako. Lord, salamat. Natunayan mo sa akin. Amen. Di mo siya, Lord, di mo Lord, kasi nakita ko siya gusto magsimula siya rito. Nung naging faithful siya, alam mo, nahirapan siya eh. Hirap siya, kasi dati kung gusto niya lang ibigay, yun lang eh. Sabi ko, bro, matapat ka. Binigay niya. Alam mo, pag nakita ko, nakaakbay kay Gabi, sabi ko, Lord, salamat. Di ako nagkamali. Okay? Number 3. If you are faithful in giving your tithes and offerings to God, which is His command, the owner and the financer, God's protection will be upon you. Amen. Ano sabi? I will prevent pests from devouring your crops. Look at me. Tiyaw ka, Jenny. Dati kasi ang tithes nila ay mga pananim. Amen. Kaya sabi ng Diyos, yung mga pananim nila, look at me. Ang Lord rin nagpapadala ng peste. Opo. Ang Diyos din nagsasaway ng peste. Amen. Ang sabi ni Lord, kaya ako pinadala ng peste yan, bakit hindi nyo binibigay yung para sa akin? Amen. Ngayon, magbigay kayo. Ito gagawin ko. Palalayasin ko lahat ng peste sa pananim nyo. At ito pa, before kasi, aanihin na lang nila, buro-bulok na. Ano sabi na Lord? And the vines in your fields will not drop their fruit before it's ripe. Amen.
Amen. Bago pa siya mabulok, maaanin nyo na. Amen. May nabasa pa ako sa Bible, because they're faithful in giving their tithes, yung ani nila ngayon, kinakain nila. Hindi pa naubos yung inani sa sobrang dami. Parating na ang sunod na ani. Amen. Ito ang gusto ko mangyari. Habang ginagawa ko, habang i-enjoy mo yung blessing, parating na naman ang susunod. Bakit? Kaya ng Diyos ko yan. Amen. Proteksyonan ng Diyos. Pamilya mo, trabaho mo. Amen. I believe, si August talaga gamitin natin. Ang dami kung nag-aluminum. Maniwala ka sa akin, sobrang dami. Ang dami niyan. Pero, ang dami naman pwede mag-recruit. Artista yan eh. Maraming kilala yan. Ano mo nangyari? Paano? Nakilala ko si Pastor Stanley, yung iniispigan ko sa DCCF. May anak siya. Nakilala si Gabi, yung anak ni Gabi. Nakita niyo, ano? Inirecommend siya. Nakuha siya. What's the point? Kapatid, secure ka pag may nagpo-protect sa'yo. Pero mas secure ka pag nagpo-protect sa'yo, Diyos na makapangyarihan. Amen? Dineclare ko yan dati sa dati kong church. Kasi nagkakatanggalan, di ba? O so, ano yung tanggalan dati? Nagkaroon ng recession, retrenchment. Ang dami na tanggal. Alam nila yun, dineclare ko dati yan sa kabila, di ba? Matanggal lahat, wag lang kayo. In the name of Jesus, tanggal na yung iba. Sila natiray. Amen. What's the point? Kahit na anong mangyari sa mundong ito, as long na sinunod mo ang Diyos at faithful ka sa pagbabalik ng para sa Kanya, ang protection po di mo mawala. Amen. Amen? Mga kapatid, ito ang mensahe ng Diyos sa atin. What else? God's favor will be upon us. Ano sabi ni Lord? Then, verse 12, Malakay 3, then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. Ang sarap, di ba, Jenny? Pag nakita ka, sabi ng tao, alam mo, grabe, napaka-bless mo. Diyan kayo? Yung sabi, alam mo, nakakaingit yung buhay mo, Brother Nino, napaka-bless. Yung Siran family dati, naka-tricycle, ngayon naka-Innova na. Amen. Tama? Amen. Si Elmer dati, naka-motor na, ngayon, tricycle na. Amen. At least, di na makagad apat. Tatlo muna. Di ba? Yun ang at least nakita mo may progress. Amen. Amen. Yung mga every time people will look at you, they will praise God. Di ba ito naman talaga purpose natin? Amen. Pag nakita ka ng tao, praise God! Alam mo, pag nanghihina ako, pag nakita ko itong Kristiyano, nabibless talaga ako. Hindi yung ang lakas-lakas ko, nakita ko itong Kristiyano, ito nanghihina ako. Kaawa! Understanding biblical financial management. Ito, papakita ko, simple lang ito. Pero pag ginawa ninyo, it will make and create a difference in your life. Now, let's look at the natural way of financial management. Ito yung madalas ginagawa ng marami. Tingnan nyo. Income minus expenses equals savings. Kuha ang sweldo, bili. Ang matira savings. Kaso itong problema. Oftentimes, no savings at all. Amen. Bakit? Kulang pa eh. Kasi nakita ko ng tao, mamites, pinag-aralan ko, hanggat may matirang pera sa kamay niya, maghahanap siya ng mabibili. Piso na lang yan, pupunta pa sa dito, bibiling chichirya. Kasi gusto niya, ubos-ubos biyaya, bukas tunganga. Kaya wala siyang nasisave. Bakit? Inuuna expenses niya. Now, here's the biblical financial management. Are you ready? Amen. Income. Less. Tithes. Less. Offerings. Less. Savings equals expenses. Bawasan mo muna ng tithes. Kasi kay Lord yan.
Bawasan mo ng offerings kasi utos ng Diyos yan. Bago ka magumastos, bawasan mo ng savings. At yung matira, yun yung panggastos mo. Amen. Kaya, kahit na higpit sinturong ka, secured na ang open floodgates of heaven. Secured na ang protection. Secured na ang favor. Secured na ang ipon. Kahit ng ulam mo, ginamos. Kahit ng ulam mo, bagoong. Amen. Alam mo, habang kumakain ka ng bagoong, ay di ba't nakangiti ka? Secured na ang floodgates of heaven. Secured na ang open. Pero talaga, damihan mo ng tubig. Bakit napakaalat? Tiyaga lang! At least ang pagtsatsaga, ito ang tunay dandi na pag nagtsaga, may nilaga. Ang problema sa atin, ganito. Gusto natin puro nilaga. Amen. Kaya bukas, ikaw nang nilalaga. Nandiyan ka. So, income, less tithes, less offering, less savings, then expenses. Here's the strict rule. Ano ang strict rule? Live within your budget. Kung ang natira sa 12,000, na less na lahat ito, ang natira 6,000, 6,000 lang talaga ang pagkasyahin mo. Amen? Kung ang ilaw ay 1,500, ang tubig ay 300, 1,800, bawasin mo sa 6,000, ang matitira niyan ay 4,200. Sa 4,200, huwag ka na bumili, doon ka sa Pasig. Sibuyas, kamatis, bawang at luya, lahat yan ay kubo, lahat. Mas mura doon. Kwentahin mo, matututo ka eh. Monday, sitaw. Tuesday, bataw. Wednesday, patani. Lahat yan. Kaya yung mga anak mo, napaka-strong. Bakit? Bahay kubo nila kayo. Bago dumating yung sunod na sweldo, tama lang. Amen. Islim ka pa. At least kung Islim ka, alam mo, secured ka kay God at secured ka sa physical. Amen. Gawin niyo naman sinasabi ko. Ay mag-SM tayo. Unahin mo puntahin nyo sa hypermart. Ando ng mga free taste. Wala kasi nakikinabang. Di ba, Dandy? Sa amin kasi mayroon kaming budget talaga para dyan. At alam namin, may mga masisipa din. Damihan mo ng cheese pag hindi tumigil yan. Okay? So pag mo ron, what's this? Okay, so this is the new product. Kunting English lang. This is your new product. Okay? Come on. Ay, gaganahan niya magbigay sa'yo kasi ang ganda ng forma mo. Tapos, nag-English ka pa. Okay, ma'am. Ma'am, try this. Sure. Tanda na, masyadong mabilis. Okay, so, cheesy siya. Yung isa naman. Makasampu ka. Pagtalikot mo. Itong Jollibee mo sana, 160. Tabi mo na naman sa savings mo. Ang problema mo lang, pag walang food taste. Tiyaga ka talaga. Nandiyan ka? Amen. Pagkasabi sa katabi mo, sulitin mo lahat ng oportunidad. Okay, kung gusto nyo picturean to, picturean nyo na. Para, hingin nyo na lang sa akin. Okay na? So, biblical tayo. So as the Holy Spirit directs you. The Holy Spirit will always direct you to sow your seed where God will be exalted. Especially in the area of giving and sowing. Amen. Saan daw tayo magtanim? The best area where to sow your seed is in the work of God. Amen. Okay? Remember this, whosoever sows sparingly will reap sparingly, whosoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. Let me clarify this. This is not about tithing. Because tithes is fixed. You bring it back to God. It's not giving. Giving, this is offering. Paano yan offerings mo? Pag nagbigay ka ayon sa puso mo. Paano ka magbigay ng kukunti, ibinibless ka ni Lord?
God loves a cheerful giver. When you give, always keep your best smile. Amen. And what else? And God is able to what? To bless you abundantly so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Di pa rin mawala. Sa blessing, nandiyan talaga si Lord. Amen. So we must have the right attitude of giving. What else? So, where the blessings of God will be fruitful and useful, that will give back all the glory to Him. Pag magtanim ka rin lang, doon na sa mga taong, doon na sa lupa na mataba, na kung saan ang mga tao, yung nabigyan mo, magbigay ng papuri sa Diyos. Amen. Now, He who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Ikaw kasi magtatanim, look at me, tingin sa akin, explain ko ito mabuti. Ikaw si Salvador magkatanim, ang magbibigay ng binhi na itanim mo, Diyos. Amen. I-translate natin. Ikaw kasi ang mag-feed doon sa pamilya na walang makain. So yung pera ipapadaan sa iyo. Amen. Ang sarap na ikaw yung channel of blessing. Kung baga sa bubong padandi, ikaw ang alulod. Amen. Bago kami makasahod sa baba, ang alulod. Tiba-tiba na. Amen. Kasi lahat ng biyaya sa alulod, babagsak. Anong gusto mo? Timba o alulod? Hallelujah. Pakita yung katabi mo. Anong gusto mo? Alulod o timba? Anong gusto? Anong gusto? Hallelujah. Pagkasabi sa katabi, gusto mo alulod, mag-tights ka. Amen. Okay? You, look at me, you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. Because you are blessed, generous ka. Kaya paglapit sa'yo, meron ka bang pera? Yung mga bang pera, lalapit sa'yo yan. Meron ka bang pera? Kung mahirap po, huwag yun akong singilin. Bigyan nyo na lang. Kasi marami ka naman. Okay? Ano na mangyayari? And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Amen. Kaya pagtanggap ng tao ng tinulungan ni Jenny, Lord, salamat, ginamit mo siya. Panginoon, buhay ka, sumasagot ka. Kasi mayroong ready na channel na mag-release ng blessing ng Lord. Yun ang hinahanap ng Diyos ngayon, mga channels. Amen. Eh kaso yung mga channel, mga alulod, barato. Pagkasabi sa tabi mo, barato. Parado. Pag ang alulod barato, isa lang ibig sabihin yan. Pag hiyan na puno ng tubig, babagsak yan. Amen. Amen. At then bumagsak ang alulod, tutulo ang ulan, wala nang sasahod. Amen. Amen. Dapat bukas ang ating mga palad. I want you to be bowlers, not boxers. Amen. Ang mga boxer, wala na patambagan, bili tayong ulam. Anong ulam? Chicken. Ano mga sagot yan? Matipid. Magkano ka? Mga boxer yan. Pero yung mga bowler, pagsabi, chicken. Ha? Oh, sige. Magkano? 200 ako. Yan, chicken naman, 218 lang. Ano ba sa? Ano yun na? Bigay nyo naman. Yan yung mga bowler. Amen. Kaya boxer? Magkano ko lang? 20. 20 na lang ha? 10 ako. Pagkasaya sa tabi mo, ang hirap kasama ng mga ganyan. Yung pantiisang kayo, ang taas ng araw, tapos mayroong palamig sa tabi, maghihintay yan. Kahit na nagbitak-bitak pa yan. Yung parang, pipitikin mo na lang, mababasag na. Titiis yan. Titingin sa inyo masama. Sa titingin sa Diyos. Nangungusap. Pipitikin mo na lang. Ang hirap ng mga ganyan. Wala sa ayos. Pag-isa sa tabi mo, dispaling nga ito. Okay. The service that you perform is not only supply the needs of the Lord's people. See, you invest in the lives of people, especially people who cannot sustain themselves. Others will praise God for the obedience that accompanies your confession.
of the gospel of Christ. Amen. Kaya nga, kaya ito pinreach natin na ngayong umaga. Bakit? Kung mayroon mang mayaman, hindi walang iba kundi mga anak ng Diyos, mga Kristiyano. Kasi ang mga Kristiyano hindi maramot. Nagbibigay sila palagi. Wala kayo nabupuna. Wala kayo nabupuna. Yung mga tao sa paligid natin, pag may problema sila, pansinin nyo, sa church sila lumalapit. Abot pa to sa dulo. Yung sa dulo. Oo, yung sa dulo. Nandito ako nakaupo, dandi. Nag-tricycle, bumaba dyan. Gusto mo ito? Di ko naman kilala. Bumaba. Lumapit sa akin. Taga-dulo. Pastor, kailangan kong pera. Sabi ko, pero mo na akong 200, babalik ko lang bukas. Alam ko, hindi na yung babalik. Mapasin mo, church ka agad ang pupuntahan nila. Andiyan kayo. Eh dahil may mga faithful sa church na nagbibigay. 200 naman. Ha? Ito. Kasi mula noon, di na ako nagtatambay sa labas. Nasa loob na ako. May dumating pa rin. Nagkatulo pa rin. Tumawag. Iba naman, malambot. Pastor. Boses lalaki pero malambot. Paglabas ko, yes. Taga-dulo ulit. Pastor, kasi wala ko pa sa pamasahin. Problema ko. Pastor, pakailan naman ng mga 50 lang, babalik ko rin. Ano problem? Hindi na bumalik. Pero yung 200, bumalik. So, ang point ko rito, you can just imagine, because they look at the church as a house of refuge. Amen. Kaya dapat to, mayroong stock palagi. Amen. Yung dulo din, yung pamilya, kilala mo yung pamilya. Nakita namin talaga yung mga bata nag-iiyakan. Bakit? Gutom na sila. Anong ginawa namin? Tumili kami ng grocery. Sinamahan ko ng tinapay ng mga laki. Alam mo, pagdaan ng kotse doon, paglabas ng mga bata, alam mo yung mga bata, Pastor! Binigay ko yung ano. Alam mo, hindi ko makita yung mukha. No? Ang sabi ng tatay, di nag-check dito. Medyo, ganun pa yun. Nung ma-receive yung ano, Jenny, tumingala sa langit. Praise the Lord! Amen. Takin mo. Amen. Sama pa na. Never yan nakilala sa Diyos. Tumingala. Praise the Lord! Amen. Binibisan ko kagad. Bakit? Baka may sulat pang hindi. Anong point? Then meron tapat na nagbigay. Amen. Meron nagpapasalamat sa Amen. Hindi ko na mapaliwala ang ating ginagawa. Amen. Amen. Amen? Conclusion na. Okay, God wants us to experience His faithfulness and blessings while we are still on earth. Amen. Alam pa natin sa Lord, ito talaga gusto niya. I-bless ka, hindi bless ka. Yan ang gusto niya. The thief comes only to steal, to kill, and to destroy. This is devil. The Satan, gusto niya, huwag ka magbigay para ano, para under ka ng curse. Pero I came that they may have life and have it abundantly. Yan ang gusto ng Diyos. Ano pa? Proverbs 10:22, it is the blessings of the Lord that makes rich. Anong i-release na ba yun sa atin? He will open the floodgates of heaven and release the blessings to us para ano? Para yumaman ka, ano? And He adds no sorrow to it. Bigyan ko kayo ng tip. Pag kayo po yumaman, at ang pagyaman ninyo ay walang kasamang kabalisahan, yan galing sa Diyos yan. Amen. Pero pag yumaman kayo na hindi na kayo makalabas ng bahay, kundi look to the left, look to the right, shake, shake, shake. Okay? Kasi hindi ka na makalabas. Baka may paglabas mo may sasalisi sa'yo. Yung 1 million mo, nandun sa ano mo. Pero pag ang Diyos, galing sa Diyos ang biyaya, normal ka pa rin. Amen. I-text lang ni Jenny. Oh, Andy, yung 5 million nasa ano ha? Sa Salas. Itabi mo anak. Ganun lang. Ay nako, Andy! Pag-check mo nga yung 100,000 na iwan ko yata doon sa upuan. Sa may garahe. Sarap ka na. Ngayon wala eh. Andy, yung 50 pesos wala pa. Nako.
Okay? Ito ang gusto ng Diyos. Amen. What else? All we need to do is to fully obey His commands for us to taste and enjoy His blessing. Amen. Iyon, malapakan natin sa Lord. Sundin lang natin si Lord. If we are not faithful in giving our tithes and offerings to God, let's repent and change for Him to release His blessings in our lives. Amen. Now. Amen. God is a God of now. Amen. He's a now God. Amen. Let's expect supernatural abundance to break forth in our lives. Amen? Amen. Narinig na natin ang truth. The truth will set us free and the truth will going to be real. It will be made real in our lives. Amen. Be disciplined in our natural spendings. Magtipid po kayo. Pagkasabi sa katabi mo, magtipid tayo. Be responsible and accountable for all the resources that God had entrusted us. Bakit? Pananagutan mo yan sa bandang uli. Know your priority. Spiritual, God must be first. His spiritual laws must be followed and prioritized. What's the law na narinig natin ngayong umaga? Bring back the whole tithe into the storehouse. Amen. Okay? And He will open the floodgates of heaven. Pangalawa, emotional relationship with people. Magmahalan tayo. Yan yung pamilya natin, mahalin natin. Huwag yung mga barkada, yung mga kaibigan. Pangalawa. Pangatlo, physical. Taking care of your body as God's holy temple. Take care of your body. Eat the right food. I said eat the right food. Amen. Stop crispy pata. Wala na. Pagkasasabi mo, huwag baboy. Huwag mong maamoy. Okay? Yung baboy, talagang, di ko naman ginawan doktrina. Pero, nakakaano yan? Nakaka-HB yan. Number 4, financially. Invest on God's work. Support God's servants, God's people, and God's house. Amen. God bless us all. Next Sunday, punta na tayo sa pangalawa, the quality of life and commitment we have in God. Tumayo po tayong lahat. May I request everyone to just bow down your heads, just close your eyes. Gusto ko po lahat manahimik, magbulay-bulay sa narinig nating mensahe ngayong umaga. Lahat ay galing sa Diyos. Walang galing sa atin. Ang mabuhay ay pribileheyo. Pribileheyo lang na binigay sa atin ng Diyos ang buhay na ito. Ang magkaroon ka ng mapagmahal na pamilya, pribileheyo. Ang magkaroon ka ng isang church na hindi lamang church o denominasyon, kundi isang pamilya ng Kristiyano ay pribileheyo. Ang trabaho mo, pribileheyo. Sabihin mo lahat kung anong meron ka, pribileheyo. Pinigay sa iyo ng Diyos. But the Lord wants you to enjoy that privilege. Gusto ng Lord na enjoy mo yung privilege na yan abundantly to the highest level. Because God knows na yung buhay natin sa mundong ito ay pansamantala lang. Life is short. And God wants you to enjoy life to the fullest. That is why nagbigay siya ng mga principles. Nagbigay siya ng guidance, guidelines. Para ma-bless tayo. Today, this is a question na tinanong sa akin ng Diyos before at pumasa ako rito. Itatanong ko naman sa inyo, are you faithful? Are you 100% faithful in giving back your tithes and offerings to God? I want you to answer that question. If not, this is the best time to start. Why? Hindi si Lord nagbibiro. Totoo siya. Naranasan ko. At hindi madala, at hindi kaya ng konsensya ko na ako lang makaranas. Gusto ko lahat. Lahat ng dumadalo sa church na ito.
Again, ang Diyos hindi lang pinag-uusapan. Nararanasan siya. Totoo siya. Before I struggled, ay, ang laki naman. But when I sat down and began to think, the Lord reminded me, di ba nagsimula ka sa 6,000? Naging faithful ka sa 6,000, inaas ko. Ngayon, isang hamon ang inilagay ko sa harapan mo, 1.3 million. Will you still be faithful? Praise God. By His grace, I was able. And since that day, I can stand behind the pulpit with boldness and declare, my God is faithful. He's alive. Amen. And He always do what He says. Di si Lord nakakalimot sa pangako niya. And praise God. And saan kami pumunta? Dala-dala ko itong mensahe na to. Hindi lang ako. Mayroon pa. Marami pa. Di na mabilang ang nakapagpatunay. But before na na-proof nila ito, they've been in a struggling position. I believe today, ganun din ikaw. But again, in-explain na natin, pinakita ng Lord sa atin, ang araw, ang buwan, ang bituin, ang hangin, ang tubig, maging ang lupa na kinakatayuan mo, siya may-ari. Maging ikaw at ako, siya may-ari. What's the reason? Bakit i-withhold natin? Ba't di natin may bigay? There's no such reason ba't di natin may release. And the moment we release it in the hands of God, that's the time. Blessings. The floodgates of heaven will be opened. And God will pour out these blessings that will be no enough room to store it. That's my dream. And that's my prayer. That every time I look at each one of you, you are overflowing with blessings. Thank you, Lord. Father, thank you, Lord, for the revelation. The revelation of the blueprint for financial breakthrough is in your hands. And it is also in our hands. Everything we have is yours. Even our lives, it is yours. Amen, Lord. I pray, hayaan mo ang mensahe ito na parang tabak na magkabilang talim na susugat sa bawat puso at magdadala sa pagsisisi at magdala sa pagbabago at magdala sa pagsunod sa iyo. Let the power of your word minister to the lives of your people. Amen, Lord. Right now, Holy Spirit, do it, Lord. Yes, Lord. In the name of Jesus. Salamat sa lugar na ito. Ang salita mo ay walang humpay at hindi napipigilan. Amen, Lord. Dahil wala kami kinikilala, kundi ikaw lang. Yes, Lord. Ikaw lang. Wala nang iba. Kung may breakthrough man na mangyayari dito ngayon, dahilan yan sa'yo. Hindi dahilan sa tao. Lahat na kayo ko, lahat na kapikit. If you want breakthrough, especially in the area of finances, just lift your hands to the Lord. Lahat po nakapikit. If you really want breakthrough in the area of finances, just lift your hands to the Lord. Father, nakita mo ang kamay, mga kamay ng iyong mga anak o Diyos, na nagnanais, Panginoon, ng financial breakthrough. I pray, ibuhos niyo po sa kanila masaganang grasya. Upang sila, Panginoon, ay magkaroon din po, O Diyos, ng sapat na lakas ng loob na sumunod sa iyo, sumunod sa utos mo. At doon, pag ito'y kanilang ginawa, dalangin ko bilang iyong lingkod. Kung paano mo ginawa sa akin, doble-doble nawa ang gawin mo sa kanila. So that my word, my declaration, Lord God, will glorify your name. Salamat po. Those who lift their hands to the Lord, receive
Receive your blessings in the name of Jesus. Thank you so much once again, Lord, from the bottom of our hearts. We bless you. We worship you. And I pray, Lord God, lift up the curse. Yes, Lord. Alisin mong sumpa. Palitan mo ito ng biyaya pagpapala. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We bring back all the glory to you and to you alone. In Jesus' name. And the blessed people of God, the prosperous people of God declare, Amen. And amen. Hallelujah. You may be seated in the presence of the Lord.